Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa akin sa isang kwento na puno ng misteryo at takot? Sa gitna ng maingay na Bonifacio Global City, may isang lihim na nagtatago sa likod ng tahimik na cubicle ni Janelle, ang kanyang di maipahayag na pagtatanggi kay Marco. Ngunit ano nga ba ang mangyayari kapag ang pag-ibig ay nagdulot ng isang nakakagimbal na pangyayari na magpapabago sa kanilang kapalaran? Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay magdadala sa inyo sa isang mahapling paglalakbay ng pag-ibig at pagkasira na hindi ninyo malilimutan. Sa gitna ng ingay at gulo ng Bonifacio Global City, tahimik na nagtatrabaho si Janelle sa kanyang cubicle. Paminsan-minsang sumusulyap kay Marco na abala sa kanyang mga gawain. Lihim niyang hinahangaan ang kasamahan, ngunit ang kanyang damdamin ay kanyang itinatago, natatakpan ng kanyang hiya at takot sa posibleng pagtanggi. Isang araw, habang nagkakape si Janelle sa pantry, narinig niya ang usap-usapan ng mga katrabaho tungkol sa nalalapit na paglipat ni Marco sa Cebu, kasama ang mentor nitong si Mr. Valdez. Ang kanyang mukha ay nahulog sa pagkabahala, tila ba may mahalagang bagay na malapit nang mawala sa kanya. Sa huling araw ni Marco sa opisina, maaga pa lang ay naroon na si Janelle. Bit-bit ang kanyang notebook na puno ng tula at spoken poetry pieces. Makikita sa kanyang mga mata ang kaba habang paulit-ulit niyang pinapraktis ang mga salitang ilang araw na niyang pinag-isipan at inensayo para kay Marco. Naghihintay sa labas ng opisina ni Marco, nanginginig ang kamay ni Janelle habang mahigpit na hawak ang notebook. Ang kanyang pananabik ay tila unti-unting napapalitan ng takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa oras ng kanyang pagtatapat. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marco sa mga salitang matagal nang itinatago ni Janelle? At paano kaya ito magbabago sa kanilang dalawa? Ang susunod na pangyayari ay tiyak na magiging isang malaking pagsubok sa kanilang kapalaran. Sa isang maulang hapon, nagmamadali si Janelle palabas ng opisina. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Ngunit nang makita niya ang sasakyan ni Marco, bigla siyang tumalon sa harap nito, nagdulot ng isang nakakagulat na eksena. Ang mga motorista ay nagulantang, nagtigil at naglabasan ng kanilang mga sasakyan upang alamin ang nangyari. Lumabas si Marco, maputla at gulat na gulat. Nakita niya si Janelle, sugatan, ngunit may ngiti sa labi na tila ba may hinihintay na sagot mula sa kanya. Sa gitna ng pagkalito at takot, napilitan si Marco na magsinungaling at sabihing mahal niya rin si Janelle. Umaasang ito'y makapagpapakalma sa kanya. Ngunit sa halip nagbago ang ekspresyon ni Janelle, inakusahan niya si Marco ng pagsisinungaling at nagsimulang magwala. Ang mga susunod na kaganapan ay susubok sa katatagan ng kanilang damdamin at sa hangganan ng kanilang pag-unawa sa isa't isa. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng kanilang banggaan ng kapalaran? Ang tensyon ay tiyak na tataas habang sila'y naglalakbay patungo sa hindi inaasahang kinabukasan. Nanginginig at dahan-dahang tumayo si Janelle mula sa kalsada. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay bakas sa kanyang mukha. Subalit sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at bumagsak na parang manikang walang buhay. Ang sigaw niya ng sakit ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga tao sa paligid nagtakip ng kanilang mga tenga, ang iba'y nagbulong-bulungan, ang takot ay nakapinta sa kanilang mga mukha. Naantig ang puso ni Marco at sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, lumapit siya kay Janelle. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalalayan niyang makatayo ang dalaga, ang bawat galaw ay puno ng pag-aalala. Walang ospital sa Bonifacio Global City, kaya't nagpasya si Marco na magmaneho patungong Quezon City. Sa daan, ang mga billboard at signages ay nagmistulang mga aninong lumalabo sa pagpatak ng ulan
habang binabagtas ni Marco ang kalsada ng may pagmamadali. Sa loob ng sasakyan, mas lumubha ang kalagayan ni Janelle. Ang kanyang mga sugat ay patuloy na dumudugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat bugso ng sakit. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang determinasyon na tila ba may hinahangad na higit pa sa paghilom ng kanyang mga sugat. Ano kaya ang nasa isip ni Janelle sa mga sandaling iyon? Habang binabaybay nila ang daan patungong Quezon City, hindi mapakali si Janelle. Paulit-ulit niyang hinihingi ang pagmamahal ni Marco. Ang kanyang boses, puno ng desperasyon at sakit, ay nagpapahiwatig ng isang pagnanasa na hindi matugunan. Sa bawat pagtanggi ni Marco, lalo lamang nagiging agresibo si Janelle. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa upuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela, tanda ng isang puso na hindi matanggap ang pagtanggi. Sa isang desperadong pagtatangka na mapanatili ang kapayapaan, umupo si Janelle at hiningi ang isang matapat na pagpapahayag ng pagmamahal mula kay Marco. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan, isang sulyap ng pag-asa mula sa mga mata ni Marco. Ngunit patuloy itong iniwasan ni Marco, sinasabing magpahinga na lamang siya at ipinapakita na malapit na sila sa ospital sa Quezon City. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay nagbibigay ng huwad na kapanatagan. Ngunit sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay kapansin-pansin at ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa isang hindi inaasahang wakas. Ano ang mangyayari kapag ang paghahanap ni Janelle ng pagmamahal ay umabot sa sukdulan? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at patak ng dilim, umabot sa rurok ng tensyon ang pagtatalo sa loob ng sasakyan. Mahal kita, Marco. Bakit hindi mo masabi na mahal mo rin ako? Sigaw ni Janelle. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at desperasyon. Sa isang iglap, nawalan siya ng kontrol at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Marco. Naanimoy isang ahas na handang pumaslang. Janelle, bitawan mo ako. Pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas dahil sa higpit ng pagkakasakal. Biglang, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Ang sasakyan ay bumangga at tumagilid. Ang mga ilaw nito'y kumikislap-kislap sa kadiliman, tila mga bituin na nagpapahiwatig ng isang trahedya. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Walang pakialam sa nangyaring sakuna. Pagkagising ng lungsod kinabukasan, ang lugar ng aksidente ay napapaligiran na ng mga osisero at pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Sa loob ng sasakyan, nakahandusay ang katawan ni Marco. Ang kanyang leeg ay may mga bakas ng sakal, tanda ng isang marahas na wakas. Ngunit, ang misteryo ay lalong lumalim dahil si Janelle, ang babae sa gitna ng lahat ng ito, ay bigla na lang naglaho. Ano na kaya ang susunod na mangyayari matapos ang nakakagimbal na pangyayari? Sa mga sumunod na araw, ang Bonifacio Global City ay napuno ng mga bulong-bulungan. Si Janelle na parang multo mula sa isang bangungot ay muling nagpakita na parang walang anumang masamang nangyari sa kanya. Mga kwento ng kanyang pagpapakita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. May mga saksi na nagsasabing nakita siya malapit sa lugar kung saan niya inamin ang kanyang pag-ibig kay Marco. Ang kanyang mga mata ay tila ba naghahanap ng bagong biktima. Sa dating pwesto ni Marco sa opisina, may bagong empleyado na ngayon, isang lalaking mula sa probinsya na walang kamalay-malay sa nakakatakot na kapalaran na maaaring naghihintay sa kanya. Si Janelle, mula sa kanyang taguan, ay palihim na pinagmamasdan ng bagong lalaki. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Ang trahedyang kanyang idinulot ay tila lumipas na lamang na parang isang masamang panaginip at ngayon sa gitna ng makulay ngunit mapanganib na lungsod, siya ay patuloy na naghahanap
ng bagong pag-ibig. Sa kanyang mga mata, isang bagong liwanag ng pag-asa ang sumisiklab, isang liwanag na maaaring magdulot ng isa pang dilim sa iba. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na mapansin ni Janelle. Sa huli natutunan natin na minsan, ang pag-ibig na hindi na ipapahayag ay maaaring humantong sa madilim na kapalaran. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod na pag-ibig na hindi mo masuklian, ikaw na ang maging bida sa kwento ni Janelle. Mag-ingat ka. Laging mag-ingat.